balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Siyam na pong araw bago ang Kapaskuhan, makakasama nyo sa isa namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Carpuz. Sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At narito na ang headlines ng ating mga nagbabagang balita. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Thank God it's Friday, September 26. Apat ang napaulat na patay sa pananalasa ng bagyong Opong sa Bicol. 6 na iba pa nawawala. Batimbing hagupit ng Typhoon Opong naramdaman sa Masbate. Mga kabahayan, nasira mga poste ng kuryente, nagtumbahan. Bagyong Opong 6 na beses naglandfall. Halos 900 pasahero na stranded sa mga pantalan. 36 billion pesos na flood control funds inilipat ni PBBM sa DSWD. Congressman ko nagparamdam na sa Kamara pero palaisipan kung babalik na sa Pilipinas. Surprise witness sa nakalipas na pagdinig ng Senado sa flood control scandal, iba background check ni Senador Lacson. Presyo ng gasolina napipintong bumaba pero halaga ng diesel at kerosene namumurong tumaas pa rin. Isang Pinoy sa Kuwait hinatulan ng death penalty. At 6 na empleyado ng DPWH sa Baguio City sinuspinde dahil sa katiwalian sa bidding process. RH Break Time! Yan ang mga headlines at narito na ang detalye ng ating mga balita. 4 na ang napaulat na nasawi habang 6 ang nawawala bunsod ng pananalasa ng bagyong Opong sa Bicol Region. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Office of Civil Defense Region 5 spokesperson Gremiel Naz na 3 rito ay mula sa Masbate at isa sa Camarines Norte. Nilinaw naman ng OCD5 na posible pa itong mabago dahil isa salang pa sa verification kung talagang may kinalaman sa bagyo ang kanilang pagkamatay. 6 na beses naglandfall ang bagyong Opong kung saan una ay sa Eastern Samar, 11:30 ng gabi at sinundan na magkakahiwalay na lugar sa Masbate, Romblon at Oriental Mindoro kaninang 11:30 ng umaga. Hinagupit ng bagyong Opong ang Masbate. Sa ulat ni RH number 15 Roel Saldico, ilang poste ng kuryente ang nagtumbahan, gayon din ang ilang kabahayan dahil sa lakas ng bagyo. Samantala, umapila naman si Masbate Governor Richard Co ng air support kasunod ng hagupit ng bagyong Opong kung saan 182 barangay sa lalawigan ang naapektuhan. 2 beses na naglandfall ang bagyong Opong sa Masbate. Una, kaninang 4:00 ng umaga sa Palanas at pangalawa naman sa Milagros, Masbate, bandang 5:30 ng umaga. Samantala naglandfall na ang bagyong Opong sa Mansalay, Oriental Mindoro kaninang 11:30 ng umaga. Ito na ang ika-6 na beses na naglandfall ang bagyong Opong. Una itong naglandfall sa Eastern Samar kagabi, sinundan naman ng Palanas at Milagros sa Masbate at sa San Fernando at Alcantara sa Romblon. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa bisinidad ng San Jose Occidental, Mindoro. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 110 kilometro kada oras malapit sa sentro, pagbugsong aabot sa 150 kilometro kada oras at kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Sa forecast ng Pag-asa, lalabas ito ng kalupaan ng Luzon mamayang gabi habang aalis naman ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon. Sa kasalukuyan, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal sa mga sumusunod na lugar. Signal number 3 sa Batangas, Marinduque, Romblon,
Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Calamian Island, northern portion ng Aklan at Kaluya Island. Samantala, signal number 2 sa southern portion ng Zambales, Bataan, southern portion ng Pampanga, southern portion ng Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, central at southern portion ng Quezon, Cuyo Islands, Albay, northern portion ng Palawan, western portion ng Masbate, Burias Island, northern portion ng Antique, Aklan, Capiz, northern portion ng Iloilo, habang signal number 1 naman sa mga sumusunod na lugar: Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, southern portion ng Aurora, Pampanga, Bulacan, Quezon, northern portion ng Palawan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Antique, Iloilo, Guimaras, northern and central portions ng Negros Occidental, northern portion ng Negros Oriental, northern and central portion ng Bantayan Islands, Camotes Islands, northern portion ng Bohol, northern Samar, northern and central portions ng eastern Samar, Biliran at Leyte. Natumba naman ang ilang transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines dahil sa malakas na hangin at ulan epekto ng bagyong Opong. Sa ulat ng NGCP, hindi gumagana ang Kalbayog, Allen, Paranas, Kinapundan, gayon din ang Kalbayog, Bliss Up, Amlan, Siaton, 69 kilovolts lines. Kabilang naman sa mga apektado ang mga consumer ng Norsamelco, Samelco, Esamelco at maging ang Noreco 2. Tiniyak ng NGCP na agad na magsasagawa ng inspeksyon at restoration oras na bumuti na ang kalagayan ng panahon. Samantala, pansamantalang hindi na daraanan ng mga motorista ang 14 na national road section sa buong bansa dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Opong, nagdaang bagyong Mirasol at Nando at ng Habagat. Ayon sa Department of Public Works and Highways, karamihan dito ay nasa Cordillera Administrative Region, Region 1, Region 2 at Region 8. Kabilang dito ang mga sumusunod na road section: Apayao Ilocos Norte Road sa Kalanasan, Apayao, Baguio Itogon Road sa Benguet, Quezon Road, Congress sa Andres Cosalan Road, Abatan Mangkayan Cervantes Road, Panshan Adams Road sa Ilocos Norte, Manila North Road sa Ilocos Sur, ilang bahagi ng Dagupan Road sa Pangasinan, Pangasinan Nueva Vizcaya Road, San Fernando Bagulin Road sa La Union, Basco Contra Costa Road sa Batanes, Cagayan Apayao Road, Cabagan Santa Maria Overflow Bridge sa Isabela at Wright Taft Borongan Road sa Eastern Samar. Samantala, nakadeploy na ang 388 tauhan ng DPWH para magsagawa ng clearing operation habang nakapreposition na ang 3,174 na iba pa bilang suporta. Tinataya nasa 13.4 milyon na mag-aaral ang apektado ng pagsuspinde ng mga klase dahil pa rin sa bagyong Opong ngayong araw. Ayon sa report ng Department of Education, Disaster Risk Reduction and Management Service, kasalukuyang ginagamit ang mga silid-aralan sa 5 rehiyon bilang mga evacuation centers. Sa ipinalabas na datos, lumalabas na Bicol, Eastern Visayas at Mimaropa ang mga rehiyon na may pinakamaraming apektadong eskwelahan. Samantala, muli naman nagpaalala ang DepEd sa mga field office na manatiling ligtas at makipag-ugnayan sa local BRRM councils kung kinakailangan. Samantala, hindi bababa sa 82 mula sa 180 barangay sa 7 distrito ng Iloilo City ang nalubog sa baha hanggang tanghali ngayong araw dulot ng severe tropical storm Opong. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, kabilang sa mga lugar na malubhang naapektuhan ng bagyo ang Haro District kung saan umabot sa 40 pulgada ang tubig baha sa kalubihan habang 30
pulgada naman sa Kamalig. Mataas rin ang tubig sa Mandurriao District kung saan umabot ang naitalang pagbaha sa 15 hanggang 20 pulgada sa Barangay Tabukan at Taft North, habang nasa 14 hanggang 16 na pulgada naman sa Sitio Sapa sa Barangay Lapuz Norte. Ayon sa City Hall, naka-heightened alert ang rescue teams, barangay risk reduction units at emergency response clusters para umasiste sa mga residente sa mabababang lugar. Naka-standby na rin ang evacuation centers at naka-preposition na ang relief packs para sa mga pamilyang lilikas sa kani-kanilang tahanan. Mahigit sa 100 flight sa iba't ibang paliparan ng kanselado dahil pa rin sa pananalasa ng Tropical Storm Opong. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, 134 ang kabuang bilang ng kanseladong flights, kabilang ang 39 sa Cebu PAC, 33 sa Philippine Airlines, 35 sa Sebgo, 24 sa AirAsia at 13 sa Air Swift pa. Bukod rito, 4 pa ang diverted flights kung saan 2 ay mula sa Philippine Airlines habang tig-isa mula sa Cebu PAC at Sebco. Inabiso ng mga pasahero ng kapag-ugnayan sa kanilang airlines para sa karagdagang impormasyon at rebooking ng kanilang biyahe. Samantala, umabot sa mahigit 850 pasahero ang na-stranded sa iba't ibang pantalan sa Central Visayas matapos suspendihin ng Philippine Coast Guard District Central Visayas ang lahat ng biyahe simula pa kahapon dahil sa masamang panahon bunsod ng bagyong Opong. Sa ulat ng Philippine Coast Guard District Central Visayas, hanggang kaninang umaga nasa 58 katao o nasa 58 barko, 7 motor bangka at 363 rolling cargos din ang hindi pinayagang pumalaot sa kanilang nasasakupan. Habang kanselado pa rin ang biyahe ng mga barko patungo at mula sa Cebu hanggang kaninang umaga. Nagpaalala naman ang Coast Guard sa mga ship owner-operator at maging sa mga mangingisda na iwasan ang paglalayag at manatiling nakaantabay sa mga weather update mula sa Pag-asa at iba pang maritime safety advisories. At dito naman sa Kalakang, Maynila, asahan pa rin ang hagupit ng bagyong Opong simula mamayang gabi kahit bagyang lumihis ang bagyo sa kanyang direksyon. Ayon sa DOST Pag-asa, posible pa rin umabot sa signal number 3 ang lakas ng bagyo sa NCR kung saan inaasahang mararanasan din ang malalakas na buhos ng ulan at hangin hanggang bukas, araw ng Sabado. Sa unang pagtaya ng Weather Bureau, kabilang ang NCR sa mga tinatayang dadaanan ng bagyo bago ito mag-landfall ng 6 na beses at bumaba ang track nito o dinaanan na direksyon. Samantala, iniulat naman ng Office of Civil Defense na 4 na ang nasawi sa Bicol Region habang 6 ang nawawala sa Eastern Visayas dahil sa pananalasa ni Opong. Samantala, ililipat na sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang 36 na bilyong pisong pondo na inisyal na inilaan para sa Department of Public Works and Highways. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang karagdagang alokasyon na hinugot mula sa pondo para sana sa flood control project sa susunod na taon. Ayon kay Pangulong BBM, ililipat ang pondo para sa mga programa ng DSWD gaya ng Assistance to Individuals in Crisis Situation at Sustainable Livelihood Programs o AICS na makatutulong anya sa panahon ng emergency. Sabi pa ng Pangulo, palalakasin din ang inisyatiba para matulungan ang mga dating combatant bilang targeted beneficiaries ng payapa at masaganang pamayanan. Narito ang Pangulo. Mga kababayan, kinalulugod ko ibahagi sa inyo ang halos 36 na bilyong piso na pondo galing sa DPWH na nakuha natin sa flood control project. Itong halagang ito ay ilalaan natin sa mga programa ng DSWD.
Ibibigay pa natin ang iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Surprise! Witness sa nakalipas sa pagdinig ng Senado sa flood control scandal, iba background check ni Senador Lacson habang si Congressman Zaldico nagparamdam na. Grabe naman nagparamdam. Para namang multo. Minulto ba niya tayo? Oo. Ginost ba niya tayo? Ibig Bakit sabihin nagparamdam? Kumbaga nakipag-ugnayan na finally Akala ko i-ghosting sa Congress. Oo, kasi 'di ba kapag kasama relasyon daw, ghosting, Ganun ba? nangmumulto. Ayan, magpaparamdam na naman kapag may kailangan. Pero ito nagparamdam na sa kamera pero palaisipan kung babalik na sa Pilipinas. At bad news, good news. Dahil ang presyo ng gasolina napipintong bumaba, habang ang presyo naman ng diesel at kerosene ay namumurong tumaas pa rin. At ito nakakalungkot dahil isang Pinoy sa Kuwait hinatulan ng death penalty. At 6 na empleyado ng DPWH sa Baguio City sinaspinde dahil pa rin sa katiwalian sa bidding process. Hindi pa rin kayo natuto sa mga bossing ninyo. Dapat umano na, no? Umalalay na. Dapat sumafety na. Kung ibig sabihin Miss Thea, yung boss nila naungurakot, sila ba pahuhuli? Katulad niyan. Ayan, mga ang empleyado. hindi maganda na naitudulot ng pangungurakot ng nasa taas. Siguro ang isip nila, kasi magkakopyahan yan Boss ko nga laki nung kanya sa amin barya lang to barya lang ito Kurot lang naman sila nga nasisilaw what more kami. Diba? Pero alam mo, ang mali, nakakalungkot John Romel, kasi yung konting kurot, kapag lahat kumurot, para sa lechon talaga. yan. Para lechon. Kurot lang ng isang balat. Yung kakukurot na balat hanggang sa nahubaran na ang buong lechon. Kaso ang kukurot, 100 katao. Wala. Buto lang ang matitira. Magiging ground pork yan. Ayan. Ayaw naman natin masilbihan tayo ng ground pork lang. At Pilipinas, babalikan pa natin ang mga detalye ng ating mga nagbabagang balita. Kayo nakatutok pa rin sa break time. Ang oras, 4:30 ng hapon. Mga kababayan, ang oras, 4:36 ng hapon. RH Break Time. Hindi nagkasundo-sundo ang mga senador o hindi nagkakasundo ang mga senador kung dapat bang imbitahan ang mga kongresista na idinawit sa controversial na ghost flood control projects. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, mayroong umiiral na interparliamentary courtesy sa pagitan ng Senado at Kamara kung saan hindi maaaring ipatawag ng mataas na kapulungan ang mga kongresista sa investigasyon at vice versa. Ngunit nangatwiran si Senator Rodante Marcoleta na napakaseryoso ng mga akusasyon laban sa mga mambabatas at dapat mabigyan sila ng pagkakataong magpaliwanag. Gayon din si Senator Erwin Tulfo at sinabi na wala itong nakikitang problema kung isantabi muna ang interparliamentary courtesy. Anila kung hindi naman nakakaharap o makakaharap sa hearing ng Blue Ribbon Committee ang mga napangalan ng kongresista, maaari silang ipatawag ng Independent Commission on Infrastructure. Samantala, meron tayong flash report. Flash Report! Flash Report! Awan mic mo, Apo. Ayun, 3 na ang bilang ng mga nasawi dahil sa bagyong Opong sa probinsya ng Biliran. Naroon natin kasamang si RH number 32, Jimmy. Angay-angay. Jimmy. Okay, Romel at Tia, nadagdagan pa ng 3 ang namatay dahil sa Bagyo Opong sa lalawigan ng Biliran. Ang mga biktima, isang 4 anyos na babae mula sa barangay Bilwang, Kawayang, Biliran. Pangalawa, isang 12 anyos na dalagita. Pangatlo naman ang isang barangay tanod na si Alias Hill, 63 anyos. Missing naman si Elgin Plaza, 7 anyos, babae ng barangay Bilwang, Kawayan, Biliran. Sa investigasyon ng PNP ang mga biktima, ang bahay ng biktima ay nasira dahil sa biglaang pagbuhos ng malakas na ulan dulot pa ng Bagyo Opong
resulta ng pagkamatay ng 3 at sa kasalukuyan ang isa pang missing si Eligene Plaza ay pinaghanap pa ng mga kapulisan. Una dito, kanina naman alas 7:15 ng umaga, nakita doon sa sitio Burin, Villa Vicenta, Cabirang Biliran ang isang lalaki na patay na lunod dito doon sa kanilang bahay na nakilala kay Gugoy, 68 anyos ng barangay Vicenta sa naturang bayan. Siya ay una ng pinalalahanan kahapon na magbakwit dahil baka bumuhos ang malakas na ulan. Pagka kanina nakita, wala ng buhay ang biktima. Wala dito sa DYV Action Radio Tacloban, Romel at Tia, ito si Ba't naman naputol agad? Maraming salamat, Jimmy So Angay ayun, Angay. nako, sa Biliran, 3 na Oo. ang reported na nasawi dahil sa bagyong Opong. Kaya iba yung pag-iingat sa Sana ating hindi mga na kababayan. dagdagan, ano? Eto na nga, Lakay Romel, dumako na tayo sa iyo pa nating reports. Department of Justice hiniling na hihiling na ng Blue Notice sa Interpol para matunton si Congressman Zaldico. Ayon yan sa Malacanang. Ano ibig sabihin ng Kaya Blue nga, Notice? baka he will be closely monitored. Kasi alam ko lang yung Red Notice, Oo. di ba? Sige nga, i-detail mo ang balitang yan. RH14, Leth Narciso, Miss Leth, babalikan natin ang lahat. Okay na, nandyan na si Miss Andiyan na Leth. si Miss Leth Narciso. Marinlet. Hello, Miss Leth. Marinlet. Wala pa si Ilet. Sige. Sige. Andiyan na. Wala pa ba? Okay, standby naman Sige. tayo sa paglilipat sa pondo ng flood control sa Medical Assistance Program na suportado ni Senator Bongo. At Speaker D, tiniyak ang seguridad at kaligtasan ni Ko pag bumalik ng bansa. Balikan na natin si Miss Leth sa detalye ng kanyang balita. Miss Leth. Makikipag-ugnayan na ang Department of Justice sa International Criminal Police Organization o Interpol para mag-issue ng Blue Notice para matunton ang kinaroroonan ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico na idinadawit sa anomalya sa flood control projects. Sa press briefing, sinabi ni Palas Press Officer Claire Castro na may umiiral na rin namang immigration lookout bulletin order kay Ko kaya namomonitor ng gobyerno ang kanyang mga biyahe sa ibang bansa. May kapangyarihan anya ang DOJ na humiling ng Blue Notice dahil iniimbestigahan nila ang kongresista. Katunayan ayon kay Castro, maaari ring umaksyon para sa Blue Notice ang Senado dahil mas naunang lumutang ang pangalan ni Ko sa kanilang investigasyon. Tugon ito ng palasyo matapos kumalat sa social media ang umano'y itinerary o detalye ng biyahe ni Ko na sinasabing nagpuntang Spain at Singapore kahit para sa pagpapagamot sa Amerika ang kanyang travel clearance. Sa ilalim ng Blue Notice ng Interpol, maaaring mangalap ng mga dagdag na impormasyon ang pulisya tungkol sa pagkakakilanlan, kinaroroonan at aktibidad ng isang individual na iniimbestigahan sa kasong kriminal. Ito si Leth Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dumako tayo sa mataas na kapulungan ng Kongreso paglilipat sa pondo ng flood control patungo sa Medical Assistance Program suportado RH number 28 Paring Raymond Dadpaas. Paring Raymond. Nako, ba't Kyle ha? Anong Ano ginawa nangyari? mo? Sige, balikan natin sila kay Raymond. Dito muna tayo sa mababang kapulungan ng Kongreso or Kamara. House Speaker B, piniyak ang seguridad at kaligtasan ni Congressman Ko sakaling siya ay bumalik ng bansa. Manang Milky Rigunan sa detalye. Manang Milky. Teya, tiniyak ng liderato ng Kamara ang kaligtasan at seguridad ni Ako Bicol Party Representative Alan Zaldico sa sandaling umuwi na ito sa bansa. Ito ang tiniyak ni House Speaker Faustino D. III sa kanyang liham kay Ko na may petsang September 25, 2025. Ayon kay D, dapat lamang sumunod si Ko sa deadline na ibinigay ng Kamara na ito'y bumalik na sa araw ng Lunes, September 29. Una rito ay naipag-unayan na rin itong si Ko kay Speaker D at sa kanyang liham sa House Speaker na mayroon ding petsang September 25, sinabi ni Ko na ikilalungkot niya ang ginawang
pag-revoke ng House Speaker sa kanyang travel authority. Tila daw pinakaitanaan niya siya ng kanyang mga kasamahan sa Kamara ng karapatan at panahon na sa hinihiling niya na sumailalim sa medical check-up. Pero ang paliwanag naman ni Speaker D, ang pagpahobalik sa bansa ay hindi pagkait sa kanya ng kanyang karapatan for a medical check-up. Ito ay pagkakataon para siya ay makapagpaliwanag ng kanyang panig sa kaliwat ka ng mga alegasyon laban sa kanya, hindi lamang sa issue ng flood control projects, ang insertion sa 2025 General Appropriations Bill, kundi yung isinampang reklamo laban sa kanya sa House Ethics Committee. Muling tiniyak ng House Speaker na makatiyak ang pamilya D na bibigyan sila ng sapat na seguridad sa sandaling bumalik na dito sa bansa. Ako si Newt Criguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Masbate, hardest hit ng bagyong Opong. Idetalye mo ang balita, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. May tuturing na pinakasinalanta o hardest hit nitong bagyong Opong ang lalawigan ng Masbate sa Bicol Region batay sa initial na assessment ng Office of Civil Defense. Ayon kay OCD spokesperson Junie Castillo, ito ang lumalabas dahil sa bilang ng casualties at lawak na pinsala ng severe tropical storm. 3 ang napaulat na nasawi sa probinsya pa lamang mula nang maglandfall ng 6 na beses ang bagyo sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas, dito sa Bicol Region at Mimaropa. Liban dito, nagpasaklolo na rin ng air support si Governor Richard Co. Lalo't 182 barangay umano ang apektado ng kalamidad. Pakinggan natin ang OCD spokesperson. Ang pinaka-hardest hit po ay ang probinsya ng Masbate. This is in terms of damage to properties, itong linya ng komunikasyon, yung linya ng kuryente, kanina na narinig natin, no, pati mga kabahayan, no, mga light materials na mga kabahayan. And then, ito na nga po, dun din sa nasawit, meron tayong 3 na nahinulat ng PDRM ng Masbate at saka ng OCD Region. Sa ngayon, Mr. Lakay, inabayo na ng Opong ang isla ng Mindoro. Base na policy coaching briefing na katatapos lamang dito sa Camp Aguinaldo. Ayon kay Governor Boris Dolor ng Mindoro, natuklap ang bubong ng kanilang provincial sports complex dahil sa lakas ng hangin. Sa Occidental Mindoro naman, inireport ni Governor Gediano na umabot sa 4.5 million pesos na at pinsala sa kanilang sektor ng agrikultura dahil nagstumbahan daw yung mga palay na dapat sana ay ready for harvest na pero hindi na ani dahil sa inakalang iba na truck nitong bagyong Opong. Sa bahagi naman ng OCD Calabarzon, wala pa itong napapaulap na minor o na major incident at sa katunayan, minor flooding pa lamang sa Emery, Batangas at may isang landslide sa silang Cavite kung saan isang bahay ang napinsala. Ngayon pa ma'am, ay naglikas na si Governor Vilma Santos ng Batangas ng 2,300 at 81 pamilya sa kanilang probinsya. Inaasahan naman ng OCD na mararamdaman ang malakas na pagulan at hangin sa Calabarzon dito sa Metro Manila simula ngayong gabi hanggang bukas, araw ng Sabado. Mula rito sa Camp Aguinaldo, ito si Edniel Parrosa na DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sayang ang mga palay. Lako, harvest season pa kaya naman nga, ngayon. masasarap pa naman ang bigas sa Mindoro. Kaya Di man nga, kaasi ang daging daming, magsasaka. Ang daming nasayang na palay. Tapos, Anya. ang pinakamatindi pa, binabarat pa yung mga naani. I was thinking, pwede ba na di ba NFA may buying authority naman ng mga palay? Pwede bang kahit na walang na-produce dahil nasa lanta, partially? For consideration, Oo, mabayaran sana sila. Ang balita ko sa norte, bawat kilo is ranging from 8 to 10 pesos. Kilo. Palay. Okay, 8 to 10? 8 to 10 pesos. Mababa yun, Lugi na ang mga magsasaka na yun. 8 to 10. Lugi ka ng 8 piso hanggang 10 piso. Hindi pa kasama yung mga palay na partially damaged. Kasi yung mga magsasaka, pagka hindi naman gaano nalubog sa baha, pwede pa. Binibilad pa nila yon. Bibila rin. Pero yung iba na talagang Soaked. nag-submerge na talaga, wala na yun, sayang. Hindi na.
Pero ano yun? Consumable pa ng tao yun? Yung partially nabasa? Oo, pagka Basta nabilad madali. yun. Okay. Oo. Of course, medyo mababa na ang halaga nun. Bababa na naman from 8 to 10, mababa pa. Mababa na. Oo. At pagdating sa merkado, binibenta ng mas mataas. 40. Kasi napa-meal na, tsaka na-i-deliver na. So, grabe. delivery charge. Ang hirap ng mga Ang hirap maging kalagayan magsasaka. ng Ang hirap maging kababayan mangingisda. natin na magsasaka. Pero salamat po sa inyong sakripisyo. Dahil nabubusog po at meron po kaming naiahain sa aming mga lamesa. Samantala, MMDA at Manila LGU, dito naman tayo sa Metro Manila, maglagay ng mobile flood pump sa Rojas Boulevard. Boy Gonzales, sa detalye. Boy! Balikan daw natin mamaya si Boy G. Pero ito, dumako na tayo kay RH25 Grace Sansano kung saan state of calamity idineklara na sa lalawigan ng Cagayan. Idetalye mo ang balitang yan, Grace Sansano. Grace. Grace Sansano, you're on the air. Manang Grace. Nagdeklara na nga ng state of calamity ang buong lalawigan ng Cagayan. Ito'y makaraan na matinding binayo ng bagyo ng itong nakalipas na si Nando. Batay dito sa report ng Sangguniang Panglalawigan sa pamumuno ni Vice Governor Manuel Mamba sa pamamagitan ng special session ng Sangguniang Panglalawigan, kanilang kinilala ang isinumiting report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office dahil sa napakalaking pinsala ng idinulot nito sa agrikultura, umabot ng 398,898,000 habang sa pangisdaan ay umabot naman sa 91 million ang naging pinsala nito at maging sa infrastruktura ay pumalo naman sa 164 million ang pinsala. Inaasahan pang lolobo pa ito dahil nagdadatingan na nga ang mga report sa bawat LGU. Yan ang ating update. Ito, CRH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dako naman tayo sa Visayas region uli. May report mula kay Danita Jean Pelayo, ang correspondent natin dyan sa area ng Boracay, sa lalawigan ng Aklan. Aba, binaha din ang area ng Boracay. Sige, Danita Jean Pelayo, magandang hapon. Yes sir, magandang hapon po. Kasalukuyan po nasa signal number 3 pa rin ang bayan ng Malay at nakararanas po ng baha dito particularly sa banda pong D-Mall area, papasok po ng Budget Mart at sa dati pong Di-Talipapa, ganun pa rin po ang sitwasyon, baha pa rin hanggang sa ngayon. Yung mga workers po natin, hindi po muna sumusuong sa baha dahil medyo malalim po. Ayan yung tubig at lalo din dito po sa may Di-Talipapa area, ganun din po ang sitwasyon natin. Malalim na rin po yung tapat mismo ng D-Mall area dito sa may Lake Town, sir. So Danita, yun bang beachfront? Wala ngayong beach. Marumi. At pag-check natin, ma'am, sa beachfront, particularly sa Station 3 po, merong mga tao, meron din pong mga lifeguard. Malakas po ang hangin ngayon sa bandang front beach. At meron pa rin pong mga taong nagpipicture ayan sa harapan po ng front beach. Pero may nakabantay naman po na lifeguard. Would you know, Danita, kung on the average, gaano kataas ang tubig baha dyan sa area na yan ng Boracay? Siguro, sir, nasa bukong-bukong po. Pero hindi pa natin na-check, sir, bandang front beach. Papasok po dito ng D-Mall area kasi malalim po yung tubig natin. Saan ang pinakamalalim na suong mo na, Danita? Diyan, sa area ng... Anong station? Doon po banda sa may dating D-Mall, Di-Talipapa po. So, Station 2? Station 2 po. Station 2, ang pinakamalalim. Habang sa Station 1, maayos pa ba ang kalagayan dyan? Sa Station 1 naman, ma'am, okay naman po yung kalsada. Dito banda sa may gilid po ng D-Mall, kung nakaharap po kayo sa may Lake Town, dito sa may lying in, ganun pa rin po ang sitwasyon. Yung mga pinoproblema po dati ng mga workers dito at mga residente, ganun pa rin po, baha pa rin po, nilagyan lang ng mga lakaran para makatawid po yung mga tao papuntang front beach. Meron bang tinayong flood control project dyan, Danita? Sa area? Come again, ma'am? Meron ba tayong flood control project dyan sa area? If you'd know.
As of the moment, ma'am, wala tayong idea kung meron ba ditong flood control project dahil matagal na pong problema yan Nako. dito sa Boracay Island tuwing umuulan po, bumabaha po sa may bandang Dimol area po. I see. Dyan pa naman ang dagsa ng mga tao Oo. kasi dyan yung maraming kainan. Tama, di ba? Supposed to be, dapat merong flood control project dyan. Supposedly kasi puntahan ng mga Tama. turista eh. Oh. Otherwise, Yes, sir. ghost. Wala. Di ba? Malalaman natin yun Oo. sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat at iba yung pag-iingat. At teka muna, Danita. Yes, sa ngayon meron ba, Danita, kamusta ang kalagayan ng panahon? Maulan Malakas pa ba? rin ba ang ulan? Signal number 3 pa rin. Sa ngayon po, humina na po yung hangin, wala na Good. rin pong ulan, pero yun na lang po ang problema dito sa isa ng Boracay, yung baha na lang po. Pagka ganyan bang bumabaha dyan sa area ng Boracay, madali ba siyang mag-subside? Oo, humuhupa ba agad? Kanina po, sa pag-check natin hanggang ngayon, parang patuloy pa rin po yung baha. So Ayan, umabot na din po dito sa may kalsada. Mabagal ang paghupa. Opo, mabagal po. Nako. Kasi usually ba 30 minutes, huhupa din eh. Pero pagka tumagal ng more than 1 hour, 2 hours na ba yan, Danita? Yes po, more than 1 hour na po simula nung nag-check tayo sa labas, ma'am. At yung ibang daanan po dito, nilagyan na lang po ng parang lakaran para makatawid lang po yung mga tao. Papuntang Okay. front beach at palabas din po dito sa front beach. Okay. Thank you. Iba yung pag-iingat, Danita. Maraming salamat po. Yan si Danita Pelayo, ang ating correspondent mula sa Boracay from Yes, Yes, FM. FM. Yan. Samantala, dumako na ulit tayo sa Senado. Lakay Romel. Okay, alamin natin ang naudlot na balita ni paring Raymond Adpaas. Flood control eh. Yun daw pong pondo na supposed to be ay para sa BPWH at inilipat sa ibang purposes. Ayan, umani ng suporta sa Senado. Paring Raymond Adpaas. Paring Raymond. Paring Romel, Mistaya, suportado ni Senator Christopher Bongo ang planong paglilipat sa bahagi ng flood control project sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Program o MAIFIP. Sabi ni Go, kung matutuloy ito ay dapat wala ng dahilan pa na may matanggihan pang mga pasyente. Katwiran ng senador kaysa sa manakaw at gagatasan ng pondo ng flood control project ay mas mabuting mailipat sa larangan ng kalusugan. Mungkahin ni Go ay gamitin ng DOH ang MAIFIP hindi lamang sa mga DOH hospitals para sa zero balance billing kundi sa iba pang mga hospital para mas marami ang matulungan. 250 billion pesos ang budget sana para sa flood control project sa 2026 na pinalipat ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba pang mga programa ng gobyerno, partikular na sa larangan ng edukasyon, kalusugan at social services. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At alamin natin ang sitwasyon sa boundary ng Batangas at Quezon. Uy. Alamin natin ang kalagayan sa coastal areas. At naroon natin kasama ang si RH number 5, Val Gonzales. Val, kamusta ang kalagayan ng panahon? Maulan ba, mahangin ba, or what? Val. Romel, maulap at may bahagyang mga pagulan na nararanasan dito sa mga bayan ng Lopez, bayan ng Gumaca, dito sa bahagi ng lalawigan ng Quezon. Ito'y kasunod pa rin ng epekto ng bagyong si Opong na uling namatahan sa bahagi ng Occidental Mindoro. Ang coastal areas, Romel at Mistaya, sa mga bayan ng Gumaca, Atimonan, Pagbilao, Lucena at Sariaya sa Quezon ay ang mga lugar na nasa pagitan ng mga bayan sa lalawigan naman ng Batangas na nasa gilid ng mga karagatan. Patay doon sa 1 p.m. report na inilabas ng Pag-asa Weather Bureau, ang ilan sa mga bayan sa Batangas na nasa kabilang bahagi ng isla ng Mindoro ay ilan lamang sa mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Warning Signal number 3. Sa ngayon, Romel at Mistaya, kami ng piloto kong si Utoy Ibrahim Gaddafi Jr. ay nandito sa gilid ng karagatan o coastal area ng Atimonan, Quezon patungo ng Lubo sa lalawigan ng Batangas na siyang posibleng daraanan ng bagyong si Opong bago naman ito lumabas ng West Philippine Sea. Val. Si Val Gonzales, yes. Val, kung nandyan ka sa gilid ng coastal areas, wala kami nakita ng mga tao, mukhang maaga sila nagsilikas.
may mga nagsisilikas sa Romel, pero mukhang itong mga residente ay alam na nila yung lagay ng panahon kapag ganitong may bagyo, kaya hindi na rin sila nababahala, Romel. As a matter of fact, yung nakita nyo kasi yung gilid mismo ng karagatan, yung mga video na ipinakita ko. Yung karagatan na yan, yung kabilang bahagi, ayan yung isla ng Mindoro. Kaya pagka hindi nagbago yung galaw nitong si Bagyong si Opong, yung kanyang kilos, ay posibleng itong mga lugar na ito, ang posibleng niyang daanan bago siya naman lumabas ng West Philippine Sea. Yung nakikita niya sa kabilang coastal area, pero dito naman sa may bahagi ng kabundukan, meron nang nagiinuman malapit dito sa lugar namin kinaroroonan sa mga oras na ito, Romel, dito sa bahagi ng area na ito, dito sa may bahagi ng Atimonan. At ang susunod ay Atimonan, at ang susunod ay yung bahagi ng Plaridel. Plaridel ay coastal area pa rin na nasa lalawigan na ng Quezon bago ka umakyat patungo diyan sa bahagi ng Lucena hanggang makarating yan sa bahagi naman ng Lubok, yan sa lalawigan naman ng Batangas. Okay. Sitwasyon mula rito sa pagitan ng Quezon at lalawigan ng Batangas. Kasama ko pa rin si Utoy Ibrahim Gaddafi Jr. Ako si Val Gonzales, Visa Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumako naman tayo muli dito sa Maynila. MMDA at Manila LGU naglagay na mobile flood pump sa Rojas Boulevard. Idetay mong balita, RH29, Boy Gonzales, Domagoso Boy. Kaya lakay Romel, naglagay ng mobile flood pump ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ang pamahalaan ng Sud ng Manila sa Remedios Pumping Station sa Rojas Boulevard bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng pagbaha dulot ng bagyong Opong. Ayon sa MMDA, ang nabanggit na flood pump ay may kapasidad na 1 cubic meter per second o patumbas ng pagpuno ng 1.5 Olympic-sized swimming pool. Paliwanag ni MMDA Chairman na Don Artes, ang 10 mobile flood pump na inilagay ay may halintulad na rin sa kakayahan ng isang regular na pumping station. Nagpayag naman ng papasalamat si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayon din sa DPWH at MMD para sa inisyatibong makakatulong sa mga residente ng Luzon. Dagdag pa ni Moreno, ngayong maharap ang Maynila sa banta ng bagyo, nakataon ng kanilang atensyon sa pagbaha dahil ito ay nagdudulot ng panganib hindi lamang sa area-area kundi pati na rin sa kalusugan ng mamayan. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales mula sa siyudad na Maynila. Samantala, alamin natin ang sitwasyon sa San Jose, Occidental Mindoro. Matapos ang pananalasa ng bagyong Opong at naroon nating kasamang si Brenda Valera ng radyo natin San Jose, Occidental Mindoro. Brenda, magandang hapon. Ligtas na hapon, Sir Romel, Ma'am Thea. Bandang alas 4 kanina, bahagyang humina na ang bagyong Opong. Subalit ramdam pa rin ang panakanakang pag-ulan at bugso ng hangin, lalo na dito sa bayan ng San Jose, kung saan dumaan ang sentro ng bagyo. Nagsimulang maramdaman ang lakas ng hangin at ulan bandang alas 12 ng tanghali kanina. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, as of 2 p.m. kanina, ay umabot na sa 537 families o katumbas ng 1,832 individuals ang nailikas at ngayon nanunuluyan sa 23 evacuation centers sa buong lalawigan. Samantala, may mga naiulat na rin na pinsala sa iba't ibang lugar gaya ng pagbaha dahil sa pag-apaw ng ilog dito sa bayan ng San Jose. Mga punong nagtumbahan at humarang sa mga pangunahing kalsada. Mga bubong ng bahay na nagliparan dahil sa malakas na hangin at maging ang mga palay sa bukirin ay nagtumbahan na rin. Sa ngayon, nakataas pa rin ng red alert status sa lalawigan at nananatiling blackout ang buong probinsya. At ayon sa Occidental Mindoro Electric Cooperative, ay patuloy silang nakakatanggap ng mga reports ng pinsala sa mga linya at poste ng kuryente. Patuloy naman ang paalala ng PDRRMO sa lahat na manatiling alerto
makinig sa abiso ng lokal na pamahalaan at unahin ang kaligtasan ng pamilya. At yan ang update sa ngayon. Ako si Brenda Valera mula sa radyo natin San Jose Occidental Mindoro, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Jane Bantayan ng sino na nga ito? Si Brenda Valera ng radyo natin San Jose Occidental Mindoro. Samantala, dumako naman tayo sa Samar. Update sa gupit ng bagyong Opong sa lugar na yan. Idetalye mong balita RH34 Jane Bantayan. Jane. Yes, bagamat nagkaroon ng pagkasira ng ilang mga bahay dito sa lalawigan ng Norte Samar dahil sa bagyong si Upong, ngunit minimal lang ang damage na naitala dito sa Northern Samar. Idiniploy ng Provincial Disaster Risk Reduction Management ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis upang i-assess ang sitwasyon matapos ang bagyo. Kanina, nagkaroon ng convene ang PDRMC kasama rito yung iba't ibang opisina ng gobyerno upang i-assess ang kabuang pinsala ng nasabing bagyo. Inireport naman sa isang bayan dito sa lalawigan ng Northern Samar, sa bayan ng San Vicente, may 2,600 na household mula sa mga coastal barangay sa nasabing na bayan ang badly apektado at nasirang kanilang mga bahay. Ngunit ayon sa mayor ng nasabing lugar, ay itong mga bahay na nasira ay karamihan dito light materials. Nakapagbigay ang provincial government ng food pack doon sa nasabing lugar at sa isa ring lugar sa bayan ng San Antonio, Northern Samar, kung saan marami din yung mga light materials na nasira dahil sa bagyo. At nag-request na rin ang provincial government ng Northern Samar sa DSWD para sa karagdagang relief assistance. So hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin na walang ilaw dito sa lalawigan ng Northern Samar. Bagamat hindi masyadong natiktuhan ng nasabing bagyo ang Northern Samar na inaasahan sana na lalakas, ngunit kagabi ay hindi ito masyadong naramdaman, ngunit hindi masyadong kalakasan. Kung kaya't pero hanggang ngayon wala pa rin kuryente dito sa lalawigan ng Northern Samar, pahirapan din yung signal pang komunikasyon. At hindi pa masasabi ng Norsamelco, Northern Samar Cooperative at NGCP kung kailan mo ibabalik ang kuryente dito sa lalawigan ng Northern Samar. Sa report, may total na 7,177 na mga pamilya or 23,170 individuals ang nai-report na nasa mga evacuation center kagabi. At karamihan dito ay mula sa mga bayan ng Lawang, Lapinig at Katarman. Ito'y batay mismo sa pahayag ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa pamamagitan ng PDRMC Head Ray Chano. So kasalukuyan ay wala nang problema dito at kanina nga ay nagpakita na ang haring araw at pinabalik na rin yung mga nagsikas doon sa kanilang mga tahanan. Okay. Dahil wala rin namang naitalang pagbaha dito sa lalawigan ng Northern Samar. Okay. So wala rin mga wala rin mga nasirang tulay o kakalsadahan dito sa lalawigan ng Northern Samar. Maraming salamat, Jane Bantayan. Mula sa Action Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating global news, US President Trump walang tsansang makuha ang Nobel Peace Prize. Ibalita mo yan o Nobel Peace Prize Nobel Expert Award, James Galange. James. Balita mula sa Amerika, no Nobel Peace Prize for Trump. Yan ang inihayag ng isang Nobel Prize expert ilang linggo bago ang nalalapit na pagkilala sa mga natatanging individual sa prestiyosong Nobel Prize. Ayon kay I.S. Vin, isang historia ng nasabing award, wala raw tsansa si Trump na masungkit ang nasabing pagkilala dahil umano sa pagsuporta nito sa Israel at pagtangka makipag-ayos kay Russian President Vladimir Putin. Anya, ang nasabing award ay para sa taong nakagawa ng pinakamarami o pinakamainam na solusyon upang isulong ang pagkakaibigan sa pagitan ng mga bansa. Matatandang si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pa mismo ang nag-nominate kay Trump para sa nasabing Nobel Prize, habang nakatakda namang ganapin ang pamosong Nobel Prize Award sa darating na Oktubre. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James. Dumako naman tayo sa Break Time Sports. Alex Ayala, pasok sa quarterfinals ng Jingshan Open. Idetalye mong balita, Millie Borja.
Umabante sa quarterfinals ng Jingshan Open sa China ang Filipina tennis star na si Alex Yala matapos talunin ng Japanese na si Mei Yamaguchi. Naisagawa ang laban sa loob ng court dahil sa ulan, na lalo namang nagbigay pabor sa agresibong laro ni Yala. Agad nakapagbuo ang number 1 seed ng 5-0 na lamang bago tuluyang makuha ang unang set ng walang kahirap-hirap. Nagawa pang makabawi ni Yamaguchi kasalukuyang world number 268 sa ikalawang set sa pamamagitan ng isang break at isang mahabang deuce game upang makalapit sa 4-3. Subalit na natiling matibay si Yala at isinara ang laban sa 6-3. Susunod naman niyang makakaharap ang Chinese veteran na si Jia Jinglu na may ranking na world number 349 at nakarating sa career high na number 162 noong 2019. At sa mga latest updates sa mundo ng sports, para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating balitang showbiz, pambato ng Pilipinas na si Kirk Bondad, itinanghal na Mr. International 2025. Angelica Cosme sa detalye. Angelica. Philippines! Congratulations, Kirk Bondad from the Philippines! You are the new Mr. International 2025! Na iwinagayway ng 28-year-old model and fitness trainer na si Kirk Bondad ang bandera ng Pilipinas matapos itanghal bilang Mr. International. 41 contestants ang kanyang tinalo sa kompetisyong ginanap sa Bangkok, Thailand. First runner-up naman ang pambato ng Lebanon na sinundan ni Mr. Korea. Si Kirk na ikalawang Pinoy na nakasungkit ng Mr. International title matapos itong unang mapanalunan ni Neil Perez taong 2014. Samantala, kung Miss Universe naman ang pag-uusapan, inanunsyo na ng Miss Universe Organization ang host country para sa 75th anniversary ng prestihiyosong kompetisyon. Para sa susunod na taon, Puerto Rico ang host, ayon mismo sa presidente ng Miss U na si Raul Rocha Canto. Higit 135 beauty queens mula sa iba't ibang panig ng mundo ang inaasahang sasali sa tagisan ng ganda, galing at talino na gaganapin aniya sa Coliseo de Puerto Rico. Inanunsyo ito 2 buwan bago ang 74th Miss Universe pageant sa Thailand, kung saan susubukan ng Pinay beauty queen na si Atisa Manalo na masungkit ang sanay ika-5 Miss U crown ng bansa. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Angelica Cosme. Samantala, happy 72nd birthday kay SPO4 Nilo si Ante, coming from Mavi, 5Z, M, and Maui. At belated happy birthday sa anak ko kay Elise kahapon. Nakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpuz. At batiin ko muna si PNP Deputy Chief, si Lieutenant General Bernard Banak. At nakikinig din sila Lieutenant General Ray Alemania, Major General Arvin Lagamon, Brigadier General Edgar Torres, at kay Cavalier Pers Condes, dyan pala sa Campo Crame. Mabuhay kayo dyan, sir. At sa lahat ng mga miyembro ng PMA Class 1992. And of course, happy anniversary Clarence MD dyan sa Makati at Santa Rosa, Laguna. Maraming po salamat. Antabayanan ng balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri. At wala pa si Miss Kay, si Josa muna siguro. Pilipinas, maraming salamat. Thank God it's Friday ang oras. 11 minutos makalipas ang 5:00 ng hapon. This